Magandang hapon sa ating lahat at narito update natin sa binabantayan nating severe tropical storm na si Shoni. May kita natin sa ating latest satellite imagery na halos nasa boundary na po ito na ating power line, and as of 4 p.m. today, nasa layo ito 145 kilometers west-northwest o kanluran, hilagang kanluran ng Itbayat, Batanes, at may taglay pa rin siyang lakas ng hangin. Umaabot pa rin sa 95 kilometers per hour malapit sa gitna, at yung kanyang pagbugso o gustiness ay umaabot sa 115 kilometers per hour. Patuloy po itong kumikilos pa west-northwest sa bilis na 20 kilometers per hour. At narito po ang latest track nitong bagyong si Shoni. May kita natin in the next 24 hours ay mamaintain niya po yung kanyang lakas. Ngunit habang lumalayo po ito sa ating bansa ay unti-unti na rin po itong hihina dahil nga po may kalakasan yung ating northeasterly surface wind flow. Sa kasalukuyan, wala na po tayong nakataas na tropical cyclone wind signal number 2, at dito po sa may Batanes ay nagbaba na po tayo ng signal na sa kasalukuyan ay under na po siya ng tropical cyclone wind signal number 1, na kung saan mararanasan pa rin po dyan sa may area ng Batanes yung pagbugso ng hangin na aabot sa 30 to 60 kilometers per hour. At dahil dito sa bagyong si Shoni at sa pag-iral na ating northeast monsoon o northeasterly surface wind flow, nakataas pa rin ang gale warning natin dito sa may baybay ng Batanes, Cagayan, kasama ang Babuyan Islands, at pati na rin sa may northern seaboard ng Ilocos Norte. Dahil dyan, hindi po muna pinapayagang pumalaot yung ating mga kababayang mangisda, pati na rin yung gumagamit ng maliit na sasakyang pandagat, dahil sa inaasahan nating maalon hanggang sa napakaalon na karagatan na maaari po umabot sa 4.5 meters ang wave height. Ano po ang inaasahan pa natin dito sa bagyong si Shoni? Ngayong gabi, posible na itong lumabas na ating area of responsibility, at unti-unti nga po itong hihina habang papalayo po ito sa ating Philippine area of responsibility. Ngunit magpapaulan pa rin po ito, mga light to moderate to at times heavy na mga pag-ulan sa may Batanes at Babuyan Group of Islands ngayong araw or ngayong gabi hanggang bukas. Kaya patuloy pa rin ang pagantabay natin sa ating mga kababayan dyan, dahil saturated na nga po yung lupa, posible na po yan magdulot ng mga pagbaha at mga pagguho ng lupa sa mga bulubunduking lugar. Samantala, kaninang alas 2 ng hapon, yung LPA na ating binabantayan ay pumasok na po sa ating area of responsibility, and as of 4 p.m. today, nasa layo itong 955 kilometers silangan ng Visayas, at sa kasalukuyan, kung makikita natin yung mga kaulapan dito sa may Visayas area at sa may Mindanao, ito po ay dulot na ng trough o na extension ng mga kaulapan nitong nasabi nating low pressure area. At base nga sa ating latest analysis, nakikita natin na itong LPA ay posibleng tumawid dito sa bahagi ng Visayas at maapektuhan niya rin yung mga karatig probinsya o rehiyon, katulad dito sa may Bicol region at ilang bahagi po sa Mindanao ay posible rin po niyang maapektuhan. At in the next 36 hours, itong nasabi nating LPA ay mataas po ang tsansa na maging isang bagyo, at papangalanan po natin o tatawagin natin itong bagyong si Tonyo. Kaya patuloy po tayo mag-antabay sa mga update na inilalabas ng Pag-asa. Para po sa ating 3-day weather outlook dito sa Metro Manila, hanggang bukas ay makakaranas po tayo ng maaliwalas na panahon, lalong-lalo na sa umaga hanggang tanghali, at pagsapit ng hapon at gabi, may tsansa naman ng mga panandali ang buhos ng mga pag-ulan, dulot po yan ng mga localized thunderstorm. Ngunit pagsapit ng Lunes at Martes ay maapektuhan po tayo nung nasabi nating LPA. Yung trough po noon ay magdudulot ng maulap na kalangitan at may kalat-kalat na mga pag-ulan dito sa Metro Manila. Temperature range natin in the next 3 days ay mula 24 hanggang 32 degrees Celsius. Dumako naman po tayo sa Baguio City. Wala po tayong inaasahan dyan na malawakan mga pag-ulan in the next 3 days. Magiging maaliwalas po ang kanilang panahon over the weekend, at ang temperature range natin mula 15 hanggang 23 degrees Celsius. Dumako naman po tayo sa Legazpi City dahil sa LPA na ating binabantayan in the next 3 days, yung mga kababayan po natin sa may Bicol region ay makakaranas po ng maulap na kalangitan at mataas po yung tsansa ng mga pag-ulan. Kaya pinag-iingat po natin dahil nga po nung mga nakaraang araw or nung mga nakaraang linggo ay nakaranas na po sila ng mga pag-ulan, at ngayon eto po may paparating na naman po tayong mga pag-ulan, kaya pinag-iingat pa rin po natin yung ating mga kababayan dyan sa Bicol region. Temperature range natin sa Legazpi City ay mula 24 hanggang 30 degrees Celsius.
Sa Metro Cebu, over the weekend, magiging makulimlim ang panahon at mataas po yung tsansa ng mga kalat-kalat na may hina hanggang sa katamtamang mga pag-ulan. Dulot pa rin po yan nung nasabi nating LPA. And then pagsapit naman ng Monday, habang papalayo po yung LPA sa ating Philippine landmass, ay improving weather condition naman na po tayo sa Metro Cebu. Ang temperature range natin in the next 3 days ay mula 24 hanggang 32 degrees Celsius. Sa Metro Davao hanggang bukas po ay makakaranas sila ng maulap na kalangitan at may kalat-kalat na mga pag-ulan, mga pagkidlat at pagkulog. Ngunit pagsapit po ng Linggo hanggang Lunes ay magiging maaliwalas na po ang panahon dyan, lalong-lalo na sa umaga hanggang tanghali, at pagsapit naman ng hapon at gabi ay may tsansa ng mga pulu-pulong mga pag-ulan dulot ng localized thunderstorm. Temperature range natin sa Metro Davao ay mula 24 hanggang 33 degrees Celsius. At nais po natin ipaalam sa publiko na ngayong araw ay opisyal na po natin idineklara ang onset o yung pagsisimula ng ating northeast monsoon o yung tinatawag nating amihan season. So sa may northern Luzon ay nararamdaman na po dyan yung malamig na temperatura, lalong-lalo na po yan sa madaling araw hanggang umaga. At asahan po natin sa mga susunod na araw ay maranasan na rin po siya sa ilang bahagi pa ng Luzon. At ang araw natin dito sa Kamaynilaan ay lulubog sa ganap na 5:26 ng hapon at muli itong sisikat bukas ng 5:53 ng umaga. Para sa karagdagang impormasyon ukol sa lagay ng ating panahon, mangyaring i-like at i-follow kami sa aming Facebook at Twitter account sa DOST_Pag-asa at bisitahin ang aming website sa bagong.pag-asa.dost.gov.ph. At yan po muna latest natin dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Ako po si Ana Cloren. Magandang hapon.